Kung kayo yun nandito, tatayuan talaga kayo ng balahibo. Pwede ka bang magparamdam sa amin kung sino man yung nandito ngayon? Hindi ko lang, kala ko ako lang nakapansin kaya di ko pinansin eh. Sabi ni Nagsisimula pa lang tayo. Hindi ako nagbibirunog. Dito banda, parang nakaupo. Parang nasanggi ko eh. Ang lakas dyan, Brad. Paniwala ka sa akin. Lakas yung amoy dito. Sana totoo yung nagpaparamdam dito. Sana maramdaman din natin. Pwede ka bang kumatok ulit? Pwede ka bang kumatok ulit? Ngayong gabi, pumunta kami ng Chaong, Quezon para puntahan yung sinasabi nilang haunted house, yung mas kilala bilang The Herrera Mansion. Marami raw kababalagan ang nangyayari doon sa bahay na bato, kaya naintriga kami para puntahan. Kaya guys, ngayong gabing ito, samahan nyo kami para sabay-sabay nating malaman kung totoo nga ba yung pagpaparamdam doon. Ang bahay na bato, o mas tinatawag na Herrera Mansion dito sa Chaong, Quezon, ay pinaniniwala ang pinakamatandang bahay sa lugar. Ang bahay ay dinisenyo noong 1920 ni Mr. Thomas Mapua, ang pagmamay-ari ng mag-asawang Isidro at Juliana Herrera. Ang bahay ay nakaligtas sa pambubomba ng mga Hapon noong nakaraang ikalawang digmaan. Ngunit napakaswerte ng bahay na ito dahil hindi ito napinsala. Guys, tara na. Pasukin na natin. Sinimulan na namin ang pumasok dito sa bahay na bato. Sa pinto pa lang, mararamdaman mo na agad ang kilabot na para bang maraming nakatingin at nagmamatsyag sa'yo. Kakaibang kilabot agad yung mararamdaman mo rito pagpasok mo. Meron tayong camera dito. Hawak-hawak natin tong night vision camera para ikutin tong lugar na to. Tara. Simulan natin dito. Kung nakakapagsalita lang tong bahay na to, ay hindi malayong ikwento niya sa atin kung ano kanyang mga nakaraan. Maraming residente ang nagsasabing dito raw nila nakikita at naaaninag yung dalawang mag-asawang matanda dito sa ilalim ng library ito. Kaya napagdesisyonan namin na babain to at imbestigahan dito sa baba. Tara, puntahan natin. Tsaka i-open ko na itong ghost meter. At pagbaba mo, mararamdaman mo agad yung aura ng mga kaluluwang naiwan dito. Lakas dito, Brad. Lakas dito. Meron ba kaming kasama rito? May puso. Meron ba kaming kasama rito? At dito, bigla ako nakaramdam ng parang umawak sa akin. Pero hindi ko siya pinansin, hinayaan ko na lang. Pwede ka bang magparamdam? Pero nanayo talaga ang balahibo ko rito. Teka. Banda dito. Ano dito, Ben? Umakit yung balahibo ko hanggang dito. Nagsisimula pa lang tayo. Baka, meron dito. Hindi ako nagbibirunog. Dito banda, parang nakaupo. Parang nasanggi ko eh. Tumama rito sa ganito ko. Oo. Guys, kinilabutan talaga ako. Itong upuan na to, parang may parang nabangga ako yata. Napaganon ako. Yan, tayong-tayo yung balahibo ko. Marami kasi ang nagsasabi rito sa lugar na to na dito sa spot na to, ang pinaka-haunted at pinaka-nakakilabot dito sa ilalim.
Ito yung mga librong ginagamit dito guys. Sobrang dami niya ng mga nakaimbak na libro dito. Sobrang dami niyang libro. Yun o. Tapos ito yata yung ginagamit ng mga estudyante rito. Itong table na to. Magbablog lang po kami. Kung okay lang po sa inyo. Uy, may narinig ako. At dito, sinimulan na namin akitin ng second floor. Pag-akyat namin sa taas, nakaramdam kami agad na kakaibang panlalamig. Ito na yun. Ito na yun, ma. Lumalamig na. Dahil sabi nila, pag lumalamig daw, nandyan na ang mga kaluluwa. Tara. Ito guys, paakyat na kami. At ayon sa mga taga rito, gumagalaw daw ang estatwa ng bata at ng buhaya kapag bilog ang buwan at isang white lady ang nagpapakita. Tingnan natin. At pag-akyat namin dito sa taas, kakaibang amoy agad ang sumalubong sa amin. At para bang ayaw kaming papasukin sa kwarto. Naduduwal ako, promise. Ang lakas dito, min. Ang lakas dito. Napakalakas dito. Ang lakas dito, tol. Iba yung amoy dito sa taas yan. Oo. Iba yung amoy dito. Di namin kinaya yung amoy dito sa kwarto kaya lumabas kami kaagad. Ibang klase yung amoy dito. At sunod naman namin pinasok ang kwartong ito. Uy, ang lamig. Ang lamig. Ang lamig dito. At pagpasok namin sa loob, isang kamang malaki ang nakita namin. Kaya mo bang matulog mag-isa rito sa kama na to? Kwarto. Kaya siguro malamig kasi mga nakabukas yung bintana. Kaya siguro guys malamig kasi mga nakabukas tong bintana rito. Yun yung mga bintana sobrang luma na. Sobrang lumang style na. Grabe ang ganda ng bahay na to. Pero nakakatakot, promise. Sana totoo yung nagpaparamdam dito. Sana maramdaman din natin. Hindi mga gamit to rito. At dito rin sa kwarto na to na sinabi ng caretaker na dito naglalaro yung mga bata. Kaya pinasok namin para malaman namin kung totoo. Baho. Ito. Daming lamok dito. Ang ganda na guys sa mga CR nila. Kasi na-renovate na to eh. Ay. Saan? At nagpatuloy kami sa aming pag-iikot. At may nakita kami isang hagdanan na parang may isa pang kwarto. Kaya hindi kami nagdalawang isip para akyatin at pasukin ang kwarto na yun. Dito tayo mga guys. Subukan natin akyatin. Kami po ay magbibideo lang po. Wala po kaming intensyon na guluhin po kayo. At dito, nakasanayan ko lang magpaalam bago pumasok sa mga kwarto-kwarto para hindi tayo nakakagimbala kung anumang elemento ang nandito. Kami po ay magbibideo lang po. Magbibideo lang po kami. CR. Tara guys, puntaan natin yung taas. Yung pinaka-rooftop. May mga nagsasabi rito na dito raw sa taas makikita o maririnig yung taong naglalakad na may hila-hilang kadena. Pagdating ng hating gabi, may parang naghahatak ng kadina. Time check mga guys, 12:30 na ng madaling araw. Pagbaba namin ng hagdanan, isang kwarto pa yung nakita namin. Kaya tara, pasukin natin ulit. Ang laki ng salamin, Brad.
Isa ang salamin sa kinakatakutan kong bagay, lalong-lalo na sa mga lumang bahay na kagaya nito. Ayun. Tama pala yung sinasabi nila na nai-renovate na to. Nai-renovate na raw to kasi nakausap namin yung isang nag-renovate dito, yung isang gumawa rito. At isang sala pang malaki ang nadaanan namin. Dito pagpasok namin, ramdam na ramdam ko kung gaano kalakas ang presensya ng mga kaluluwang nandito. Kalupit dito. Ang lakas din dito. Ramdam ko. Ramdam ko guys, dito sa lugar na to. Ramdam na ramdam ko. Kung kayo yun nandito, tatayuan talaga kayo ng balahibo. At nagtanong ako sa mga kasama ko nung sandaling pumasok sila kung ano yung mga nakita at naramdaman nila doon sa loob. Habang nag-uusap kami Nognog nung punta kayo sa may sasakyan, ikikwento ko sana kay Nognog yung history. Bigla akong hindi ko lang kasi kala ko ako lang nakapansin kaya di ko pinansin eh. Sabi ni Mukha siyang balisa at hindi makapagsalita ng maayos. napansin niya rin daw, kala namin kayo nag-ilaw. Kaya tumayo tuloy balahibo namin. Kayo, anong nakita nyo? Ito naman bata na foreigner. Parang foreigner, no? Laki na Laki lang ng mukha niya eh. Ewan ko naman talaga pagpasok mo. Ewan ko lang talaga wala ka agad maramdaman. Tayo naantay na tayo dyan sa loob. Inakyat na namin ang pinakataas at para malaman namin kung ano ang meron doon. Bakal to. Meron pa rito. Ito okay naman dito. Medyo bago na to. Bago na yung style niya. Ito medyo bago na yung style niya. Medyo modern na siya. Hindi, meron pa tayong lilibutin sa baba. Doon tayo mag spirit box. Doon sa pinakamalakas. Nagpasya na kami bumaba at para mag-imbestiga na sa ilalim doon sa library. Gaano katotoo ang sinasabi ng mga tao rito na marami daw nagpaparamdam dito sa bahay na bato. Nandiyan ang white lady, ang mag-asawang matanda, ang lalaking hila-hila ang kanyang kadena at isang sundalong hapon daw na pugot ang ulo na hawak-hawak ang kanyang helmet at ang mga bata naglalaro sa second floor. Dito. Sa may library tayo. Sa library. Doon daw talaga eh. At dito bumaba na nga kami at para malaman namin kung totoo nga ba yung pagpaparamdam doon sa loob ng library. May nadaanan pa kami sa silid at hindi namin ini-expect na ganito pala kaganda dito sa loob ng silid na to. Wow, ang ganda. Oh, ang ganda. Dito yung spiral pag bumaba ka. Galing dun sa taas. Ayan oh. Ito na siya. Medyo modern na kasi marmol na siya. Pero mga guys, ang ganda ng mga gamit. Grabe. Guys, bababa na kami. Doon tayo sa may bandang library. Medyo pinakabahan na ako dahil pababa na kami sa library. Doon daw yung pinakamalalang spot dito sa bahay na to. At nagsimula na kami makipag-usap kung sino man yung mga kaluluwang nandirito ngayon. Pwede ka bang magparamdam sa amin kung sino man yung nandito ngayon? Kung magpaparamdam ka, pwede mo bang pailawin yung dala-dala namin na mga equipment? Diyan kayo kumuha ng energy, diyan kayo mag-manifest. Lahat kami tahimik at nakikiramdam kung meron mo talagang magpaparamdam. Pwede ba naming malaman kung anong pangalan ng mga naiwan na mga kaluluwa dito? Pwede mo bang gawin ulit? Pwede ba bang isa pa? Kung nandito ka, patunugin mo nga yung REM pad ulit. At biglang pagsabi kong patunugin, ay bigla nga siyang tumunog. Tumunog. Diyan siya, Brad. Ayan, tumutunog oh. Tumutunog, Brad oh. Oo, ayan. Ayan, tumutunog oh.
Ayun kasi yung rempad oh. Meron pa kami isang dalang equipment. Kung nandito ka man, yung kaluluwang naiwan daw dito, yung mag-asawang matanda or yung mga bata nagtumatakbo or yung white lady, pwede mo bang pailawin isa sa mga device namin kung nandito ka? Tahimik kami at biglang tumunog ang REM pad. Ayun nga, dito nga siya. Umiilaw na green, Brad. Umiilaw na green. Kikilabutan na ako, min. Umiilaw na green, Brad. Sana nakuha na ni Paul. Kumislap yung green na ganun. Nandiyan ka na ba? Nandito ka na ba sa tabi namin? Nandito ka na ba sa tabi namin? Kung nandito ka na sa tabi namin, pwede ba yun naman yung pailawin mo? Pakislapin mo lang kahit isang pula lang. Kasi alam niyo yung mga guys, bihira lang yan umilaw. Pag umilaw yan, positive talagang totoong meron yan, hindi yan nahahak. Pwede ka bang gumawa ng ingay kagaya ng yabag, ng tawa, ng katok? Pwede ka bang kumatok? Makikinig kami kung nandiyan ka. Oh, may narinig ka, di ba? Pwede mo bang ulitin? Kung nandiyan ka, pwede ka bang kumatok? Ayan na, tumutunog yung REM pad, Brad. Tumutunog na yung REM pad, nag-temperature na yung REM pad. Katatawa. O sige. Pwede ba naming malaman kung anong pangalan mo? Meron akong dala-dala dito. Pwede ka magsalita dito kung anong gusto mong sabihin. Baho, Brad. Amoy nasusunog na kahoy. Wala ba sa inyong gusto mong tanong? Baka pag kayo nagtanong, mas sumagot siya sa inyo eh. Patunugin mo nga ulit yung REM pad or pailawin mo kahit isang kulay green lang. Kung nandito ka man, or yung mag-asawang matanda na naiwan ng kaluluwa dito sa bahay na to, pwede mong pailawin na green yan? Diyan na kayo. Iikot ako. Ayan na. Sakto, pagtayo ko. Kinikilabutan ako rito, Brad. Kinikilabutan ako rito. Pwede mong pangilawin yan na kulay green na ilaw kung nandito ka. Pailawin mo siya. Kung nandito ka man, isang kulay green lang na ilaw ang paiilawin mo. Naramdaman ko na may parang biglang may humihila sa pantalon ko. Kaya napatakbo ko pabalik sa mga kasama ko. Uy. Parang may humihila sa pantalon ko. Ayoko dun. Nandito ka ba? Pwede ka bang gumawa ng ingay? Kung gusto mo magpapatay kami ng ilaw, ito lang ang gagamitin namin. Itong night vision lang ang gagamitin namin. Kung nandito ka, tara, patay tayo ilaw. Nag-decide kami na magpatay kami ng ilaw para talaga totally dark at night vision lang ang hawak para mas intense kung ano man ang mga mangyayari dito. Pwede mong pailawin yung REM pad?
Guys, narinig niyo ba yun? Parang may sumagot. Narinig niyo rin ba? Parang may sangkot. Banda dun no? Yung boses na nanggaling dun, di ba? Tahimik kami lahat at nakarinig kami ng isang boses ng isang lalaki na tila ba ito na ang kasagutan sa aming mga katanungan. Na para bang meron siyang gustong iparating sa amin. Sino ba yun? Sino yung kasalita? Wala naman nagsasalita sa atin. Malayo yung boses niya, di ba? Lalaki. Lalaki, no? Pwede mo ba kaming pagparamdaman ngayon na? Pwede ka bang kumatok? Ayun. At pagsabi kong pwede ka bang kumatok, bigla nga siyang kumatok ng 3 beses. Ayun. Meron, di ba? May kumatok. Nag-auto-focus dito. At napatingin lahat ng kasama ko kung saan may kumakatok. Tumunog na naman yung REM pad. At bigla rin nag-ingay ang aming REM pad. Hintayin natin ulit. Uupo ako. Nag-lights off kami guys para night vision lang yung matira. At malinaw na paghakbang ang narinig namin sa hagdanan. Narinig niyo may umakbang, di ba? Guys, may umakbang. Doon mismo sa may hagdanan. At ito na nga siguro yung sinasabi nilang babae sa may hagdanan. Pwede ka bang umakbang ulit? May kumakatok talaga oh. Pwede ka bang kumatok ulit? Pwede ka bang kumatok ulit? Uy! Gago, may tumapik sa kamay ko, tol. Gago, may tumapik sa kamay ko. Gago, may tumapik sa kamay ko, min. Nang may bigla na lang tumapik sa kamay ko at habang hawak-hawak ko ang aking camera. Wala po kaming intensyon na guluhin po kayo. Gusto lang po namin ng totoong ebidensya ng paranormal. Ayun yung ating sinasabi nilang ano, yung kadenang hinihila. Magiging active na sila lalo. Ha? Magiging active na sila lalo. Anong oras naman? 1:30. 1:22. Hindi kita yun, 1:22 na. Gusto naming marinig ulit. Gusto naming marinig yung 3 bata daw na nandito. Pwede ba kayo magparamdam, mga bata? Tigil natin naman. Ayoko na to, nahihilo na ako. Parang days ko naman. Nahihilo na ako. Wala ka na bang spirit over dyan? Meron. Tayo mo kaya. Eternal Quad. Guys, gagamit ako ng spirit talker. Baka, or gusto nyo mag-spirit box muna tayo ito. Pero tutok mo rin sa amin. Pwede ka bang magsalita dito sa dala-dala ko? Oo daw.
Oo daw. Pwede mo bang sabihin sa dala-dala ko kung anong pangalan mo? Edwin? Yung ilaw, hindi green, pero yung kapwa niya pula. Ayan o. Pagsagot. Ayan, ayan. Ha? May tumunog. May kumakatok ah. Labas na tayo. Nahihilo na ako eh. Nahihilo talaga ako, promise. Nahihilo na ako. Tara na. Guys, aalis na kami.